Pag-usapan po natin paano mag-compute ng withholding tax. Hello partners, magandang gabi. So sa ngayon po, mayroon po tayong bagong video. Pag-usapan po natin paano mag-compute ng withholding tax para po or mula po sa ating mga suppliers. Ito ay pwede po sa goods or mga services po natin, no? So paano po mag-compute ng withholding tax? Kung mapapansin nyo po, ito po yung ating disbursement voucher. So dito po natin makikita kung ano po yung babayaran natin. Usually pagka magbabayad na po tayo sa ating mga supplier, gagawa po tayo ng disbursement voucher. So ito po, alam ko po familiar na kayo sa mga disbursement voucher. So lagi po natin nababanggit. So ayan, disbursement voucher number, date, kung anong barangay po kayo, municipality, province, city, then payee, dito po nilalagay kung ano, payee, bank account po ng supplier or name ng supplier, depende po kung anong gusto nilang ilagay. Then dito po sa particular, dito po nakalagay kung ano po yung babayaran natin. So sabi ko nga po, pag-uusapan po natin ay magbabayad tayo sa ating supplier. Dito po sa particular na example ko na to, ito po ay office supplies, no? So meron po tayong binili na office supplies sa supplier at ito po ay babayaran natin. Ngayon ang tanong, ito po ay may amount na 10,000, halimbawa lang po ito. Ang tanong kung paano po ito kukumputin, paano po kukumputin yung taxable amount or yung withholding tax, kung magkano po ang computation nito at kung paano. So kung makikita po natin dito, ang pinaka gross amount niya is 10,000, pero may nakalagay po na taxable amount na nasa 8,928.57. Mayroong 5% na withholding tax, mayroong 1%, mayroong total tax withheld, net amount. So kung kayo po ay wala pang idea, so siyempre hindi nyo po alam, malilito po talaga kayo kung ano itong mga to. So ito pong video na to, ito po ang magpapaliwanag sa inyo. Ito po magtuturo sa inyo, no? So una, punta po muna tayo sa, meron po tayong tinatawag na, ito po, galing po mismo sa Regional District, BIR, no? Ng Mimaropa. So dito po nakasaad kung ano-ano po mga dapat na ikaltas sa withholding tax sa ating mga suppliers. Possible po na baka hindi po parehas yung ating barangay ng mga kinakaltas pagdating po sa withholding tax. Pero ito po, based po ito doon sa aming kalakaran, no? Kung dito po sa lugar namin, ito po yung binigay sa amin na computation para po sa withholding tax ng mga suppliers. So pahapyawan ko na rin po, no? Bakit po ang barangay ay nagkakaltas ng withholding tax? Kasi po ang mga barangay, no, ay inassign po yan ng BIR bilang mga top withholding agent, no? Sila po ay authorized na mag-withhold ng mga withholding tax sa mga suppliers. Ito man po ay supplier ng goods or supplier ng mga services. So dito po sa particular na example, no, may dalawa pong example dito. Supplier po ng goods, which is VAT registered. Yung number 2 is supplier ng services at same po sila, VAT registered, no? So paano po malalaman kung VAT registered? Siyempre po, yung mga supplier natin, hinihinga natin yan ng mga documents, lalo na sa mga taxation, no, sa BIR. So alam natin kung sila ay
VAT registered. Kasi syempre kung VAT registered sila, sasabihin nila para kasi makakalis sila ng makakalis sila ng mga taxes kapag sila po ay VAT registered. So, 'yun. Ngayon, dito po sa particular example natin sa number 1, meron pong dalawang klase. Yung tinatawag po na inclusive of VAT at saka yung exclusive of VAT. Or kung tawagin ay gross sales, ang makikita po natin dito ay gross sales, no? Yun po yung inclusive of VAT. Pero kapag ang makikita po natin ay yung net na po siya, no? Net sales, ibig sabihin exclusive na po yung VAT or nakaltas na yung VAT noon, no? So yun lang po yung tatandaan natin. Once na sinabing inclusive of VAT, ibig sabihin hindi pa po nakakaltas yung VAT. So yun po ay gross sales pa. Pero once ito po ay net sales na or nabawasan na ng VAT, kaya po ang makikita natin sa resibo is net sale, no? Para po mas maintindihan nyo, may ipapakita po ako sa inyo na mas malinaw na example, no? So ito po. Ito gawa-gawa ko lang po itong resibo, no? O example, imagine niyo na po ito po ay isang OR or official receipt, no? Imagine niyo na lang po. Dito po sa kaliwa, ito po ay VAT inclusive. So dito ko po ipapakita sa inyo kung ano pagkakaiba ng VAT inclusive at yung exclusive. So kung titingnan po natin sa VAT inclusive, yung total po ng amount ng kanyang na-purchase is yun po mismo yung pinaka-total sales dito sa baba, no? So usually, pag bumibili tayo sa ating mga suppliers, parang ito po yung madalas nating nakikita na resibo. So diretso kung magkano talaga yung total ng ating binili ng mga materyales, mga items, yun mismo yung total. So yun po yung tinatawag na gross sales nasa baba. Dito naman po sa bandang kanan, yung tinatawag po na VAT exclusive. So ibig sabihin exclusive o hindi na po kasama or nakaltas na po rito yung VAT. So kung titignan po natin, out of 58,000 na amount nung binili, 51,040 yung net sales. Kasi binawas na po dito yung 12% na VAT, no? So kapag ganito po, ipapakita ko po sa inyo kung paano computation. So dito makikita lang po natin or pinakita ko lang po sa inyo kung ano po ibig sabihin ng VAT inclusive, which is gross sales lang po makikita, or yung VAT exclusive, which is yung net sales naman po ang makikita. So sana po malinaw po sa inyo yon. So balik po tayo dito sa ating balik po tayo. Dito po sa example, no? Supplier ng goods, VAT registered. So ito po ay inclusive of VAT. So ang makikita po natin dito is gross sales. So ano po mangyayari kapag gross sales po ang nakalagay sa resibo? Hindi pa po siya bawas ng 12% VAT. So ang una po muna natin gagawin is i-divide po muna natin siya, yung gross sales, no? Yung gross sales divided by 112%. Ang katumbas po ng 112% is 1.12. So parang ganun lang po siya. Which is, kapag binawas po natin yon o i-divide po natin yung 112 doon sa 112,000 is magiging 100,000 ang magiging sagot. So ipakita po natin sa calculator, baka sabihin nyo po hindi totoo. Nakalagay po doon, di ba? 112,000. No? I-divide natin sa 112%. Ang 112% is katumbas din yan ng 1.12. So equals, yun. So naging 100,000 na lang po yung naging sales. Which is, ito na po yung tinatawag na net sales. So kung titignan po natin doon sa ito po, kung makikita po natin yung 100,000 na lang, ito na po yung, dito na po natin i-minus yung ating mga taxes na VAT at 5%, tapos income tax at
1%. No? Kung mapapansin po natin, dito po, VAT at 5%, pareho po dito sa kabila. Sa services, 5% din po. No? Pero pagdating po doon sa income tax, mayroong 1% sa goods at 2% kapag services. So, yun po yung pagkakaiba. Ngayon, ano naman po itong tinatawag na VAT at 5%? Ano naman po yan? Or yung mga income tax, ano naman po yan? Bakit may mga ganyan? So, papahapyawan din po natin. Kasi kahit po dito sa, sa VAT exclusive or sa net sales, meron din po yan, 5% at meron din pong 1% or 2%. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po. Kung mapapansin nyo po, BIR form number 0619E, ito po ay monthly. No? Monthly po na nire-remit. Ngayon, pagdating po ng quarter, ito po ang ginagamit po natin ay BIR form number 1601-EQ. Tapos yung sa yearly naman or annually, BIR form number 1604-E. Itong tatlo po na to ay ano pong binabawas dyan? Yung mga creditable or expanded withholding taxes. Yun po. Ini-impose po yan or i-charge or binabawas po yan sa mga payments made by the buyer to their suppliers. So, kung goods po, 1%, at kung services po, yung 2%. So, yun pala po yung nakikita natin doon kung ano yung 1% at 2%. So, ito po yung kinakaltas natin doon. Then, dito po, final withholding tax. So, ito po, tandaan nyo, yung isa, yung creditable or expanded withholding tax, ito po yung 1% or 2%. Dito naman po sa final withholding tax, ito po ay 5%. Depende po sa klase ng earner. Kapag mga professional po na nag-earn na ng mga almost million or more than million, mas malaki na po yung percentage. So, sa ngayon po, pag-usapan lang po natin yung mga mid-earners lang po, tulad po ng barangay or ng mga suppliers ng barangay, hindi po masyadong malalaking kumita yan, no? So, usually nasa 5% lang po ang binabawas natin sa kanila. So ang form po na ginagamit diyan ay BIR form number 0619F kung sa monthly, FQ kapag sa quarterly at 1604 kapag ka annually, no? So another, ito pong BIR form number 1600-VT. Ito naman po ay government and all its subdivision required to withhold and deduct a final VAT at the rate of 5% of its gross payment to the seller of goods and or services. So, ganun din po. So, ibig sabihin, kapag ang bumibili po ay mga government office or mga government and all other divisions ng government, ay pwede pong mag-deduct ng 5% na withholding tax as VAT, no? VAT po sa mga suppliers. So yun pala yung mga pinanggagalingan kung bakit meron po tayong binabawas na 5%, 1%, 2%. No? So yun. Balik po tayo sa ating disbursement voucher. So, ang sabi nga po doon, no, once ang resibo ay inclusive of VAT or gross pa ang nakalagay, no, wala pang bawas ng VAT. So, ibig sabihin, i-divide muna natin yung 10,000 sa 112%. So, gagawin natin. Ang nakalagay po dito is 10,000, no? I-divide po natin sa 112%. Equals. So, ang mangyayari, ang magiging taxable amount, yung pwedeng bawasan lang po ng withholding tax ay yung halagang 8,928.57. So, ito po yun. No? Ngayon, kung ililis natin dyan yung 5%. So, ito po lalabas yan.
Ang 8,928.57, bawasan natin ng 5%, ang katumbas niyan ay 446.43. Then, bawasan natin ng 1%, 89.29. No? So, ang total po ng ating withholding tax na ikakaltas, na ibabawas natin doon sa halagang 10,000 na halaga nung binili nating office supplies is 535.72. Ito po yung total tax withheld or yung ating i-withhold na tax. Ibabawas natin yan dito sa halagang 10,000, kaya ang magiging net amount is 9,464.28. Ito na po ang mag-a-appear doon sa cheque. So yan po mismo yung amount na gagawin natin, ilalagay natin doon sa cheque, which is ang payee, kung sino po yung name of supplier, no? Then, siyempre magtataka sila pag binigay natin yung cheque sa kanila, bakit sabihin nila, o bakit bawas to, di ba 10,000 yon, di ba? So kailangan natin ng attachment, kailangan natin ng document na magpapatunay na nagbawas tayo ng withholding tax. So ano po ba ang document? Ito po, kailangan mag-fill up po tayo ng 2307 or BIR form number 2307. Pipilapan po natin to at dalawang copy po, no? Kasi yung isang copy, pipirmahan nila, magiging copy natin. Tapos yung isa, iiwan po natin sa ating supplier. No? So, ito po mismo yung form ng 2307, Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. So, tingnan nyo lang po yung ating mga kailangan pilapan dito. So, for example, ito po, halimbawa po ito ng, kunyari, February 2023, no? 02, February 01, 2023 hanggang February 28, 2023. Ibig sabihin, simula February 1, ay ang February naman hanggang 28 lang, no? So, February 28, 2023. Yan po ang tamang pag-fill up dyan. Then, yung TIN number ng supplier, name of business ng supplier, yung address po, no? Then, dito sa baba, TIN number ng barangay. No? Kung ano pong TIN number ng inyong barangay, barangay government of, name po ng inyong barangay, address. Then dito po, for example, do sa binili natin is materials, which is goods. Ang alphanumeric tax code niya po ay, or ATC is WI010. No? So, dito po ilalagay, for example, ang February is dapat second month ng first quarter yon. So, dapat dito po siya nakalagay, no? Second month of the first quarter. So, dito po dapat ilalagay yung 8,928.57. Tapos, may 5% na less. Kaya ito po yun. Ilalagay natin dito. Ang pinaka-withholding tax niya sa 5%. Then sa 1% naman po, since ito po ay goods, kaya meron po siyang 1%. Dito rin po siya, kung halimbawa February, dito, no? Second month of the quarter. So, 8,928.57 times 1% is equal to 89.29. So, yan. Pipirmahan po ni Barangay Treasurer. At ito po, papipirmahan po sa kung sino po ang supplier. At isang copy po nito ay iiwan natin sa kanila at ang isang copy ay para sa barangay. So, patunayan na sila po ay nabawasan na ng withholding tax kasi magiging ano rin po nila, gagamitin din po nila yung form na to para kung sakaling magpapile din po sila, no? Sa BIR. Okay? So, ngayon, bilang ikaw treasurer, ikaw ang nagme-maintain ng iyong record, kailangan mo rin siyang i-record para sa end of the month, kailangan mo mag-remit ng mga remittances ng withholding tax ay meron kang record. So, ang next po na gagawin natin ay i-record natin sa monthly alpha list of payees. No? Ito po yung sample. So, ilalagay mo kunyari dito. Kunyari, ang nagbayad ka ng office supplies. So, ilalagay mo rito yung TIN number ng supplier, name ng business ng supplier, kung anong month, tapos kung ano yung alphanumeric
tax code or yung ATC. Nandun naman po yan sa may 2307, no? Then ito po ay tax withheld. Then amount of tax base, no? So kapag kung ano pong ipakita ko po sa inyo ha. Dito po sa disbursement voucher, ang magiging tax base po nito is ito pong 8,928.57 kung saan doon po natin minultiply yung ating 5% at 1%, no? So ito po ang magiging tax base, yung mismong taxable amount. Yan po ang tax base. Okay? So ulit. So yun. So ito mali po ito. So 8,900, no? Mali po 'yan. Then diyan po makikita kung magkano yung magiging tax withheld. So alam mo may sumunod, meron ka ulit pinurchase, no? Nagbayad ka ulit, ilista mo ulit dito. The number, name of the supplier, nung same month 'yan kasi ito sa loob po yan ng isang buwan. Sabay-sabay nyo po i-remit yan. No? Pagsasama-samahin po dyan yung mga nasa 5%. Pagsasama-sama, ito total nila yan. Tapos ito total din yung mga 1% at 2%. Ito total yan. Kasi yung pinakita ko sa inyo kaninang mga BIF forms, doon po yan i-remit kung magkano po yung mga halaga. Okay? So sana po naintindihan nyo yung medyo magulong paliwanag. No? Ganun po talaga, napakahirap po ipaliwanag pagdating po sa taxation. Lalo na po sa mga ganyan, withholding tax. Kasi napakarami pong mga tax codes, napakarami pong mga computations. Ulit-ulitin nyo lang po ang panonood para po maintindihan nyo. Okay? So mga partners, paki-comment na lang po kung meron po kayong mga questions sa comment section. Then, lahat po nung nakita nyong forms na ginamit ko po dito ay ilalagay ko po yung mga download links doon sa description box para pwede nyo po magamit yung mga forms na yon, no? So, partners, maraming salamat and God bless.